Magandang umaga po at happy fiesta sa ating lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Tunay kang si Santa Marta ang ating pintakasi. Tayo'y nagbubunying lubos sa rosas ng Pateros. Alam niyo mga minamahal na kapatid kay Kristo, kitang-kita natin sa Ebanghelyo ngayon ang kwento ng ketongin. At tamang-tama po ito sa ating panata kay Santa Marta dahil kapag tayo'y pumupunta rito, lalo na sa mga nobenaryo o araw ng pistang bayan, alam natin, no, tayo ay dumudulog sa Diyos. At sa pamamagitan ni Santa Marta, alam natin na tumutugon ang Diyos sa ating mga panalangin. Pero magandang tignan at sa taong ito, katangi-tangi dahil alam niyo ba, ang ating Santo Papa, Pope Francis, ay diniklara itong taong itong Year of Prayer, no? O taon ng panalangin. At tinanais niya na ihanda ang ating sarili para sa susunod na taon na ating taon ng yubileo dahil alam natin, no, 2025, ito po ay Great Jubilee para sa pangkalahatan o Universal Church. No? At kung titignan po natin sa kwento ng ketongin, mayroong 3 uri ng panalangin na maiaakma din natin sa ating pananalangin sa pamamagitan ni Santa Marta. Ano po yon? Yung una ay yung panalangin ng pagsamo. Nagsumamo ang ketongin, kumbagay naghayag ng hinaing sa Diyos kay Jesus. Kung ninanais mo, Panginoon, sa iyong habag, ako'y iyong pagalingin. Alam niyo, mahirap ang sitwasyon ng isang ketongin. Narinig natin sa unang pagbasa, sa matandang tipan, ang mga ketongin sensitibo pati sa mga tao dahil sila ay etchepwera, no, sa pamayanan. Di sila pwedeng tumabi dahil sila'y madumi. Kaya, kapag may dumadating na tao, sila mismo ang sisigaw, madumi ako, para lumayo ang mga tao dahil yung kanilang sakit ay nakakahawa. Pero itong ketongin, hindi natakot lumapit kay Jesus. Kahit sa batas ng mga Hudyo, dapat ikay lumayo, siya ay lumapit kay Jesus. At yung kanyang sinambit ay panalangin ng pagsamo. Diba ganito rin ang ating karanasan? Kung meron kayong dinudulog sa Diyos, sa pamamagitan ni Santa Marta, ang ating patrona, sinasabi niyo sa Kanya, kung meron kayong sakit na pisikal, may problemang pinansyal, may problema sa relasyon, pakikipag-ugnayan, sugatan ng inyong puso, ano man ang dinadaanan niyo sa buhay, nandun ang panalangin ng pagsamo at sinasabi niyo, Panginoon, kung ninanais mo, tugunan mo ang aking panalangin. Kaya nga ano ang kasunod? Yung tinatawag na panalangin ng paghihilom. Anong nangyari? Eto na, si Jesus. Nakita niya ang sitwasyon ng ketongin. Di siya nagdalawang isip. Ninanais ko, gumaling ka. Sa kalooban ni Jesus, sa kalooban ng Diyos, may himalang naganap sa buhay ng ketongin. At di ba totoo? Maraming pagkakataon sa ating pananalangin
sa Diyos sa pamamagitan ni Santa Marta, ang tugon ay pagpapagaling hindi lang ng ating katawan, kundi pati rin ng ating kaluluwa. Maraming mga pagkakataon sa ating buhay na si Santa Marta ay namagitan sa atin. Nagdasal ng matindi para hilumin ang bagay-bagay sa ating pagkatao na kailangan ng kagalingan. Pero ano nangyari? At ito, dadako tayo sa ikatlong uri ng panalangin. Yung ketongin, hindi nakapagpigil, sabi ni Jesus, abay, huwag ka magsasalita. Huwag mo sasabihin itong pangyayari. At yung ikatlo ay yung panalangin ng pagpupuri at pasasalamat sa Diyos. Di ba narinig natin yung ketongin? Ipinangalandakan ang naganap, ang nangyari nung siya ay gumaling. Kaya nga, hindi mapigilan ang kanyang bibig dahil punong-puno ng kagalakan ang kanyang puso. Kaya, yung kanyang pagpapahayag ng mga pangyayari sa himalang naganap sa kanyang buhay ay panalangin ng pagpupuri at pasasalamat sa Diyos. Yan din ang ating karanasan. Bakit tayo nagsisimba? Ang ibig sabihin ng Eucharistia ay pasasalamat. Pinakamataas na uri ng panalangin tayo ngayon. Kumbaga ay pagpapahayag ng ating papurit pasasalamat sa pamamagitan din ni Santa Marta sa mga biyayang natanggap natin, dala ng ating pagdulog sa Diyos. Alam nyo, ngayong araw din ito ay World Day for the Sick. Hinahamon ko po ang bawat isa sa atin na itong tatlong uri ng panalangin, ang pagsamo, ang paghihilom, at ang pagpupurit, pasasalamat, ay gawin natin. Ipagdasal natin kahit yung mga hindi nating kilala. Sabi nga ni Pope Francis sa kanyang sulat ngayong World Day of the Sick, binabalikan niya yung naganap noong pandemya. At sabi niya, hindi dapat mag-isa ang isang taong maraming dinadaanan. At kasama na po dyan ang mga matatanda, mga elderly, ang mga nasa tahanan natin, lola at lolo na talagang may mga caregiver, mga magulang natin, sila ay dapat nating ipanalangin. At ipanalangin din natin yung mga nag-aalaga sa kanila na sana magkaroon ng pagtsatsaga. Nandun yung pagmamahal sa kanilang sinasamahan at inaalagaan. Sa misa natin ngayon, idalangin natin sa Diyos sa pamamagitan ni Santa Marta ang ating mga pangangailangan. At alam natin, kailanman hindi tayo pababayaan ng Diyos na nagmamahal sa atin. Santa Marta, ipanalangin mo kami.